Kung may isang pangalan sa Philippine politics na sabay sumisimbolo ng talino, pribilehiyo at matinding pagbagsak, iisa lang yon, si Mar Rojas. Dating number 1 senator, dating cabinet secretary ng iba't ibang administrasyon, dating pambato ng Liberal Party, at minsang itinuring na pinakahandang maging Pangulo ng Pilipinas. Pero ngayong mga huling taon, wala na siya sa balota, wala na sa mga rally, wala na sa maiingay na political na debate. Mas madalas na siyang makita bilang isang tahimik, simpleng ama kaysa isang aktibong politiko. At dito nagsisimulang maging ironic ang lahat dahil sa unang pagkakataon, mas nagugustuhan siya ng tao ngayong wala na siya sa politika. Paano nga ba nauwi sa ganito ang isang taong may kumpletong credentials, koneksyon at kapangyarihan? Bumagsak ba talaga siya o sadyang hindi lang siya nababagay sa klaseng politikang hinahanap ng masa? Si Mar Rojas ay isinilang sa isang pamilyang may bigat ang pangalan. Anak ng dating senador na si Jerry Rojas, apo ni dating Pangulong Manuel Rojas, bahagi ng makapangyarihang angka ng Araneta. Mula pa lang sa simula, malinaw na hindi ordinaryo ang landas na tatahakin niya. Wharton graduate, dating investment banker sa New York, teknokrat na sanay sa numero, sistema at polisiya. Hindi siya ang tipikal na trapo, hindi rin siya kulang sa talino. Sa katunayan, masyado siyang maayos, masyadong kalkulado, at masyadong elite para sa politikang nakabatay sa emosyon at drama. Hindi rin niya agad pinili ang politika. May maayos na siyang buhay sa Amerika hanggang sa mamatay ang kanyang kapatid na si Dingoy Rojas, ang nooy congressman ng Capiz. Dahil doon, iniwan niya ang Wall Street at bumalik sa Pilipinas. Hindi dahil sa ambisyon kundi dahil sa obligasyon. Doon isinilang ang Mr. Palengke, isang politiko na ang mensahe ay ekonomiya, presyo ng bilihin, trabaho at sistema, at sa simula gumana ito. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Noong 2004, naging number 1 senator siya. Malinis ang pangalan, matalino magsalita, mukhang may direksyon. Sa panahong iyon, siya ang golden boy ng politics. Pero habang tumataas ang posisyon, mas lumilinaw rin ang kanyang kahinaan. Hindi siya marunong mag-perform ng emosyon. Naging DTI Secretary. Pagkatapos ay DOTC Secretary. At dito pumasok ang problemang paulit-ulit, tahimik at nakakagalit. Hindi isang beses lang pinag-usapan, pero araw-araw na nagpapahirap sa milyon-milyong Pilipino ang MRT-3. Sa ilalim ng kanyang termino, ang MRT ay naging simbolo ng inis ng commuter. Madalas na aberya, tren na tumitirik sa gitna ng biyahe, mahahabang pila, siksikan, delay na paulit-ulit. Para sa gobyerno, komplikado ang problema. Lumang kontrata, palpak na maintenance deals, legal at arbitration issues na minana pa sa nakaraan. Pero para sa ordinaryong pasahero, iisa lang ang tanong, gumagana ba o hindi? At araw-araw na hindi ito gumagana. Araw-araw ding naaalala ang pangalan ni Mar Rojas. Hindi dahil sa batas na ipinasa niya, kundi dahil sa tren na hindi dumating sa oras. Katunayan, may mga nagbansag na itong kapalpakan sa MRT, binansagan nila itong Mar Rojas trains. Tama po ba yun? Palagay nyo, is that fair? Na ginawa nyo ba ang lahat sa DOTC para solusyonan ang MRT, sir? Well, sa madaling salita, ang sagot ay oo. Diba? Ang mga tren, hindi naman yan nabibili sa grocery off the shelf na parang basta-basta o bumili tayo ng tren ay magkakaroon ka na ng tren. Una. Pangalawa, yung MRT ay hindi pag-aari ng gobyerno. Tama man ang kanyang paliwanag sa papel, mali ito sa politika. Dahil sa Pilipinas, hindi sapat ang tama ka, kailangan maramdaman ka. Bago pa niya tuluyang mabawi ang tiwala ng publiko, dumating ang mas mabigat na dagok, Super Typhoon Yolanda. You don't want this. And the president is an Aquino. So that's very Isang video, isang linya, isang sandaling hindi na nabura. Para sa kanya, paliwanag iyon ng sistema at chain of command. Para sa publiko, malamig, elitista at walang pakikiramay. Doon nagsimulang mabasag ang kanyang imahe bilang leader na may malasakit. At kung may pangyayaring tuluyang nagpatibay ng galit ng masa laban sa kanya, iyon ay ang Mama Sapano incident noong 2015. 44 na SAF commandos ang namatay.
Bilang DILG Secretary, inaasahan ng publiko na may kontrol siya sa PNP, ngunit lumabas na hindi raw siya lubos na naabisuhan sa operasyon. Kept in the dark, ayon sa kanya. Sa teknikal na aspeto, maaring totoo. Sa emosyonal na aspeto, hindi ito tinanggap. Naging emosyonal po ang paghaharap ng mga komando ng BNP Special Action Force at ni DILG Secretary Mar Rojas. Hindi na napigil ang isa't isa na ilabas ang kinikim-kim na saloobit. This country is not worth dying for, sir. Kung yung gobyerno natin, sir, hindi kami kayang protektahan, sir, as a warrior, sir. Kung mayroong maaga talaga na reinforcement, may chance na nabuhay sana ang karamihan, sir. Sa mga hearing, nakita siya ng publiko na kalmado, detalyado at organisado. Pero sa isang bansang nagluluksa, ang hinahanap ay galit, luha at yakap, hindi flowchart. Doon siya tuluyang tinatakan bilang leader na magaling sa papel pero kulang sa puso. Kasabay ng lahat ng ito ang pag-usbong ng social media. Ginawa siyang meme, ginawang biro, ginawang simbolo ng trying hard. Sa panahong mas mahalaga ang dating kaysa datos, natalo ang paliwanag. Noong 2016, hinarap niya si Rodrigo Duterte. Technocrat laban sa strongman, kalmado laban sa galit, elite laban sa tunay. Hindi na ito simpleng eleksyon, isa itong laban ng identidad. At malinaw ang pinili ng masa. Hindi lang siya natalo, nadurog ang kanyang political brand. Sinubukan niyang bumalik noong 2019 pero muli siyang tinanggihan ng botante. At doon na siya tuluyang umatras. Walang grand exit, walang drama, tahimik lang. At dito nagsimula ang hindi inaasahang ikalawang yugto ng kanyang buhay. Ngayon sa halip na press conference, parent-teacher meetings na ang inaasikaso niya. Sa halip na motorcade, school runs at family time. Halos buong oras niya ay nakalaan sa pagpapalaki sa kambal na sina Pepe at Pilar. Isang hands-on na ama, nagtuturo ng homework, nagbabantay ng bata, at mas kilala na ngayon bilang tahimik na haligi ng pamilya kaysa public official. Bumalik din siya sa private sector, aktibo sa mga negosyo at investments ng kanilang pamilya sa ilalim ng Araneta Group. Tahimik, walang kamera, walang press release. Kung may impluwensya man siya ngayon, ito ay nasa likod ng kurtina bilang advisor, hindi bida. Paminsan-minsan umuuwi siya sa kapis, hindi bilang kandidato kundi bilang pribadong individual. Wala nang campaign speech, wala nang pangakong pagbabago. At sa kabila ng mahabang kasaysayan ng banggaan ng kanilang mga kampo, may isang eksenang hindi nakaligtas sa mata ng publiko. Nakita si Mar Rojas na dumalo sa birthday celebration ni Pangulong Bongbong Marcos. Walang talumpati, walang pahayag, walang political message. Para sa ilan nakakagulat, para sa iba kontrobersyal. Pero sa mas malalim na pagbasa, malinaw ang simbolismo, hindi ito alyansa kundi closure. Isang dating kalaban na dumalo hindi para makipag-deal, kundi para ipakitang tapos na ang laban, tapos na ang kampanya, tapos na ang galit. Walang appointment na sinundan, walang posisyon na nakuha. Kung may relasyon man siya ngayon sa kasalukuyang administrasyon, ito ay maayos, malayo at non-political. At dito lalo siyang tinanggap ng publiko. Sa social media, mas maraming positibong reaksyon kapag nakikita siyang ama kaysa politiko. Mas gusto siyang makita na may hawak na bata kaysa may hawak na microphone. Ironically, mas gumaan ang pangalan niya nang tumigil siyang humingi ng boto. Kaya babalik pa ba siya sa politika? Sa national level malabo, at kung tatanungin ng marami, mukhang mas gusto na rin nila na manatili siya kung nasaan siya ngayon. Hindi bilang pangulo, hindi bilang senador, kundi bilang ama. At marahil sa isang bansang sanay sa ingay, bangayan, at walang katapusang kampanya, ang tunay na kwento ni Mar Rojas ay hindi tungkol sa posisyong hindi niya nakuha, kundi sa katahimikan na natagpuan niya ng tuluyan niyang bitawan ang kapangyarihan.